para po sa inyo, ano ang assessment nyo po dun sa naging SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Ano pong ituturing natin dun na sabihin na natin na pinakamalakas o pinakamahinang parte sa naging SONA niya? Well, una sa lahat, no, kung babalang kasi natin yung SONA, talagang as expected, nais na i-assure ng taong niya sa taong bayan na from last year's Mahiya Naman Kayo, talagang inuna niya kaagad yung pagpapataw at pagbibigay ng pronouncement na papatawan na ng kaso si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titignan natin, ako sa totoo lang o personally, nabitin dito sa pahayag na ito ng Pangulo sapagkat kung titignan natin, ito ay buong pagtingin doon sa buong flood control issue or scandal na kinasangkutan ng kanyang pinsan. Pero kung titignan natin, napaka kulang at nakukulangan ako. Unang punto, sana sinabi niya na hindi matatapos dito ang usaping ito, hindi matatapos dito sa kanya dahil sisiguraduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay mapatanggot pa yung ibang taong involved. Ikalawang punto, yung pagsigurado din ng usapin sa budget, lalo na budget season 2027 na. At sana sinabi niya man lang na dito hindi natin hahayaang ang masalaula ang 2027 budget at magsisigurado tayo na magiging maayos, wala na yung mga insertions na yan or small committee na yan. So, kulang in terms of doon sa pronouncement doon, Pangalawa pa, kung pipapansinin natin, napaka-abrupt nung pag-transition niya mula doon sa usapin ng flood control, papunta doon sa usapin sa Middle East crisis. Kasi kung titignan natin, yung SONA niya kahapon ay pahayag na kung ano ang ginawa ng kanyang administrasyon because his administration is heavily criticized for weak or lack of response doon sa oil crisis. At tama naman DJ Chacha na hindi hawak ng administrasyon yung naging crisis doon sa Middle East. Pero tandaan natin, net effect siya kasi meron nung nagpahayag siya nung Mahiya Naman Kayo at naging issue itong flood control scandal na ito, nagsimula nang bumaba yung pagtingin ng ating mga foreign investments at saka trust and confidence ng international community na kung saan napakababa ng credibility ng ating bansa because of this flood control issue. Tapos pumasok na naman ngayon itong oil crisis. So kung makikita natin politically nung pronouncement na ginawa niya yan is really more of self political preservation, but on the other hand it costs us our economy at nagsunod-sunod na yan, inflation, access sa pagkain at yun yung weak points na talagang heavily criticized ang kanyang administration. On a positive note naman, yung makikita natin na talagang nag-standing ovation yung usapin sa systems laws at pag-amyenda doon sa IPIRA law, and more importantly, inaabangan natin din yung tax measures at saka yung exemption doon sa middle class, yung response niya doon sa mga middle class na talagang nagkikerry ng burden pagdating dito na tinatamaan sa krisis na ito. It's a very welcoming remark, pero ang tanong is lahat ng katulad ng binanggit mo nga kanina is lahat ng pahayag na ito kaya pa ba sa nalalabing oras ng ating Pangulo? Lalo na kung titignan natin, dagdag assignment ito sa mga mambabatas natin, hindi lang sa members of the House of Representatives, pero sa Senate as well. At ang tanong, kaya ba ng oras nila, lalo na lahat ng energies at focus nila ay nandyan sa impeachment trial na yan? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.